Alam mo yung sumpa ko. Wait. So before po tayo mag-start, pwede po ba namin makuha yung consent niyo po para ma-interview po kayo ngayon? Pwede po. Sige. May pipirmahan ba si tita? Wala. Wala naman kay Tito. Okay, so yung study po namin, i-interview ka po namin about yung karanasan or experience nyo being pangalaga ng sanggol. So, sa interview natin ngayon, pwede namin tanungin kung ano yung current experience nyo or kung ano yung na-experience nyo noong kakapanganak nyo lang po noon. Okay po. So, before tayo po punta sa main interview po, pwede po ba nyong pakilala yung sarili nyo, like your name, age, tas ilan po yung anak nyo? Tagalog, Ilocano. Kahit, Oriana dito. You go there, bebe. Pagbiit lang. Move. Alam ni Adam tayo move mo. You call ate. Siyak ni Tita Jovi Taboga from Poblacion Isan, Ildefonso, 43 years old. At dadwa nga anak ko ni Denise ken ni Francis. Ay, sir. Ilang taon na po si Francis? Magpo-4 ngayong April. So, bali 14-year age lang. Ni Denise. Okay. So, thank you po sa introduction niyo po. So, punta na po tayo sa main interview questions. So, yung nakikita mo yung tita, ano po yung naituturin yung meaning sa pangalaga ng anak or sanggol? Pangalaga sa anak kasi is it's your main responsibility as a mother. Haan mo mabalin nga mabalin nga ibaga nga yung paslahaan mo mabalin nga ibaga nga i-set aside mo yung pagiging ina and then yung pag-work. Dapat you have to be Priority mo. Okay. Priority mo hamo mabalin nga ibaga nga damdaman ko ba siya. Okay. So, sa inyo tita, paano po nakaka-impluwensya yung kultura, tradisyon, or yung mga tinuro sa'yo nung before ka pa maging isang ina po sa paraan ng pangalaga ng sanggol? Kultura kasi, tsaka dakkel nga minti kasla parang for example, kasi amo meti amin hiwalay kami ni father na, di ba? Pero hindi kasi before ipinagbuntis ko kasi detol. So parang na siya. Deji miki ni father na is ganito na siya. So sika as a mother, hamo mabalin nga iba nga. Basta ko makanya kini. Mabuti nga pagkita tawag sina kami. So parang i-balance mo deji pati pamilya kundi ibaga ko matitao once na nagsina kami. So dakkel nga factor pwede di ang hen. So dagi pwede mesa nga di ibaga tao. Iwalay kami tapos kaan na ko ba siya. May sapay di jay nga problema as ina. Makasano nga nga dumakkel nga broken family di. Nak mo siya. May sapay di jay. Okay, so paano naman po sa pagdanas nyo nung bata pa lamang si Francis po, like, baby pa lang? Paano naman po naka-influence yung kultura doon po? Or mga tradisyon at paniniwala? Tradition, for example, Yung mga ginagawa nyo noon? Pamahiin naman. Siya kasi, di ba, dadto mga anak dadto mga naganak ko na ingin bagada Kasi diba di unang-unang panahon bagada nga bawal kang agigos. Tapos lagi parang lagi sinauna kasi kit
agpausok dapay, nagpudot. Diba, kas JD. Pero, siya ang amin, kas na ano na nga, naganak nagti ospitalen, so dapat at-ilos ka, you have, lalo kanya, hindi kay, ano na, CS. So, CS na kanya, nga do. Hamo balin nga ibaga, hanggang nagdalos, kasi ma-infect na, di sugat mo. Hanggang kas lang kadagin mo na, hindi nga, alag suog kayo ay isla kung parang handang agdigo sila for 1 month tapos susuog dalat tayo kabang si na kadaanan namin nga ano tikas jay kasi di cleanliness mo may gibagim di pinang ano may dapat ake you have kanakwa ka So, haan na nga di isla kung madi damaman ko naman kasi kadama-damaman ko taga Pangasinan nagadang ano agpailot ka kung nadapay okay. Adari bagadang agpailot ipa-massage mo ka no everyday yung hang ko aming napagpadasan lagi jay haan ko talaga nga ano so parang digi ano na kon moderno na kuman kasi kuman digi suggestion ti doktor isulat ti upubrainin So, parang sa mga paniniwala po versus sa modern, parang nangibabaw na po yung ano ng mga doktor, ng medical. Okay. So, kasi di nga mintita na ni Denise. For example, example ko lang, ni tita na balay dangan, di ba? Oso pala iditi balay dangan naganak. Opo. And then kastoy mga dati kapudot na and then so di ko nagpaupa-uso dahil pinausok-usukan da pailaing idi ko nagkaanon yung Problema po. yung high blood. Ang Ah, tawag mo dito, DJ, na-atake na siya. stroke. Tapos DJ, ano na, DJ, gaputi-pudot ang pinag-jacket da pala. Tapos pinasuog. Tapos naka-close lahat kitawa. As in, handa may paanginanin. So talaga nga na-stroke, so na-interrate talaga yung sila. So DJ may isang difference nga taas so hanggang may nga kaya tikas jay. So no ano di suggestion di doktor ko met idin isulatan. Yun na So lang po met yung di. pinapalo. okay. So, kadita nga experience mo po, like mga sinabi mo kanina, paano nyo, sa mga karanasan nyo po, paano yan, like, how did it change your view of yourself bilang isang ina po? Ano naman, kumbaga tradition naman na nila kasi yun. So hindi mo na rin matatanggal kasi yun, pananaw nila yun. Pero sa sarili mo, kung gusto mo rin naman na pakinggan mo. Pero kung gusto mo rin naman na i-ano na yung makabagong ano naman na ngayon, gawin mo pa rin. Kung ano yung sa tingin mo na mas makakabuti sa sarili mo bilang ina, tsaka bilang bagong panganak, tsaka dun sa baby mo, yun yung gawin mo. At yung alam mong na makakabuti para sa inyong dalawa. So, di ba po nakadanas kayo ng yung pag-aalaga ni Francis noon? Paano po binago yun, yung mga karanasan nyo dun sa pananaw mo sa iyong sarili bilang ina? Pananaw siguro magiging matatag para sa kanila siguro. Kasi nung baby pa lang kasi to nung naghiwalay kami ng tatay nila, baby pa siya. So may yung tinatawag na, di ba may post-stress natal pa yon. Pero depende na lang kasi yun sa'yo, sa pananaw mo bilang ina, kung gusto mong patatagin yung sarili mo. Ibig sabihin, pag iisipin mo yung pag-aalaga sa anak mo, iisipin mo yung kabubuti nila, yun yung magpapatatag sa'yo.